Tayo, bago po tayo mag-umpisa, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Banal at mahabaging Amang Diyos, salamat po sa itong last session ng itong Bible Seminar. Sa biyaya mo kami naligtas sa pamamagitan ng sakripisyo po ng Panginoon Jesucristo para sa amin. Noong nagtungo po kami sa kapahamakan dahil sa aming mga kasalanan, isinugo mo ang si Jesucristo para sa aming mga kasalanan. At lahat ng kasalanan po namin ay natubos sa pamamagitan ng banal na dugo ni Jesucristo. Hindi po namin maipaliwanag kung gaano kadakila ang pag-ibig at kahabagan ng Panginoon sa amin. Sa aming natitirang buhay sa mundong ito, nawa maisukuli po namin sa inyong dakilang pagmamahal po sa amin. Sa oras na ito, bumalik po kami sa inyong harapan upang makinig ng banal na salita. Turuan niyo po kami at tulungan niyo po kami upang lumago sa aming pananampalataya at pagkakilala sa inyo. Magmula sa simula hanggang sa katapusan ng itong oras, sa iyo lamang po kami nagtitiwala at umaasa. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen. So, ngayon po ay pinaka-last session ng Bible Seminar. Kaya from Monday hanggang Friday kagabi, pataas ng konti. So, yung pinakamahalagang topic po ay yung topic po natin kagabi tungkol sa Ebanghelyo. So, yung dalawang keyword, sinabi ko sa inyo, isa po ay biyaya. Tapos, pangalawang keyword ay pananampalataya. Yung salvation po ay sa pamamagitan ng sa biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang ginawa po ni Jesus doon sa cross ay biyaya. Tinatawag po natin biyaya. Tapos, para sa mga baguhan po dito, kapag dumating na po sa inyo, kung naniniwala po kayo doon sa ginawa ni Jesus para sa ating lahat, so dumating na po sa inyo ang pananampalataya kagabi. So yun po yung spiritual birthday. Buksan po natin ang ating Biblia, unang Korinto chapter 2 verse 1. Unang Korinto, chapter 2, verse 1. Verse 1 hanggang verse 2, babasahin ko po. Mga kapatid, nang ako ay dumating sa inyo, hindi ako dumating na nagpapahayag sa inyo ng patutuo ng Diyos sa pamamagitan ng matatayok na pananalita o karunungan. Sapagkat aking ipinasyang walang anumang malaman sa gitna ninyo maliban na si Jesucristo at siya na ipinako sa cross. So, ano po ba yung topic po? Ano po yung ito po yung sinabi po ni Apostle Pablo.
Doon po si Apostol Pablo rin po, nagturo, nangaral sa mga tao tungkol sa salita ng Diyos. Di ko po alam kung ilang beses po siya nagturo ng ganitong mga seminar sa panahon po niya. Pero ano po yung topic po sa kanyang sermon? Ano pong sinabi niya? Si Jesucristo at siya na ipinako sa cross. Ito po yung laging topic doon sa sermon po ni Apostol Pablo. Ito po rin pinag-usapan po natin sa loob ng itong 5 araw. Okay? So, session 1, 2, 3, 4 ay para sa session 5. Okay? Yung preparation po yan, 4 na session para sa session 5. Yung session 5, so doon po pinag-usapan po natin kung sino si Jesucristo. Okay? Sino siya? Okay? Sino siya? Tapos, siya na ipinako sa cross. Okay? Ano ang kanyang okay? Yung dalawa, sino siya? Ito po yung unang question. Pangalawa, ito po. So, bakit ipinako siya sa cross? Yun po yung pinakalaman sa Biblia. Okay? Yung buong Biblia po ito, makapal. So, makapal po ito, Lumang Tipan, Bagong Tipan, 66 books from Genesis to Revelation. So kapag na-compress po ito, okay, itong dalawa lang natitira. Kung sino si Jesucristo. Tapos, bakit ipinako siya sa cross? Kaya naipaliwanag na po sa inyo kahapon kung sino siya. Okay? Si Jesus ay Diyos mismo. Ang Diyos, yung banal na Diyos ay bumaba sa mundong ito. Nagbihis po siya ng laman ng tao para maging katulad po natin. Isang hamak na katawan. Bumaba po siya sa itong maruming mundo upang iligtas yung mga makasalanan. So, paano iniligtas niya po tayo? So, paano yung salvation? Sa pamamagitan ng kamatayan sa cross. Dahil wala pong ibang paraan. Kay Hebrew chapter 9 verse 22, ano pong sabi doon? Kung walang pagtanak ng dugo, walang kapatawaran ng kasalanan. Kung walang pagtanang dugo, walang ibang paraan na mapatawad yung ating kasalanan. Hindi pwede sa pamamagitan ng paghingi ng tawad. Hindi pwede sa pamamagitan ng pangungumpisan. Hindi pwede sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Yun po yung ginagawa sa maraming religion ngayon. Pagtuturo po sa ibang religion, so dapat mangumpisa ka, mag-confess ka, humingi ka ng tawad, at gumawa ka ng mabuti. Pero nakita po natin sa Biblia kung ano ang paraan ng Diyos, kung paano mapatawad yung kasalanan. So chapter 1 verse 21. Chapter 1, verse 21. Sa pagkayamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ng sanlibutan ng Diyos sa pamamagitan ng karunungan nito. Ay kinaluktan ng Diyos na iligtas ang mga sumasampalataya sa pamamagitan ng kahangalan ng pangaral. Sapagkat ang mga Hudyo ay humihingi ng mga tanda,
At ang mga Griego ay humahanap ng karunungan. So, verse 23, basahin po natin, 3 to 1. Subalit, ipinangaral namin ang Kristo na ipinako sa krus, na isang katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan sa mga Hentil. Ang Kristo na ipinako sa krus. Ito po yung pinaka-topic. So, kapag si Kristo lang ipinapangaral po natin, si Kristo, may kulang. So, dapat si Kristo na ipinako sa cross. Okay. Kasi po, maraming tao nagdadasal kay Kristo, pero yung kanilang hinihingi kay Kristo ay material na blessing. Kaya, ibang uri ng Kristo. Ibang uri ng Kristo. Yung Kristo ay tawag po nila, pero ibang uri ng Kristo na hindi biblical Kristo. Okay. Yung pinaka-tamang Kristo, yung Kristo na kailangan po natin makilala ay ito, si Kristo na ipinako sa cross. So, walang ibang katotohanan. Kaya sana po, kagabi, so dumating na sa inyo ang pananampalataya tungkol kay Kristo na ipinako sa cross. Kung sino siya, bakit ipinako siya sa cross. So, kung malinaw na po ito sa inyo, pag malinaw na po, congratulations na ligtas na po kayo. So, isang pamilya po tayo sa harap ng Diyos. Kaya sana tuloy-tuloy po tayo sa itong iglesia ng Diyos hanggang makarating po tayo sa langit. Kung hindi pa po malinaw sa inyo, kung hindi pa po malinaw ang pagkaunawa ninyo, so wag po kayo sumuko. Tuloy-tuloy po kayo sa pakikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos. So, kung ready na po ang puso mo, tutulungan kayo ng Diyos at maliwanagan din po kayo sa itong katotohanan. So, yung session po na ito ay para sa mga bagong ligtas, para sa mga bagong ligtas, baby Christian. So pag-usapan po natin ngayon kung paano tayo lumago sa ating Christian living. Para may idea po tayo, so ipapaliwanag ko na gamit isang illustration. So ito po yung dati po natin kalagayan. So born as a sinner, okay? Born as a sinner. Tapos nagtungo po tayo sa impyerno. Yun po yung dati po natin pamumuhay. So dati po natin pamumuhay. Pero sa Bible seminar, nakinig po tayo tungkol kay Jesucristo. Tapos, narinig po natin, nalaman po natin na si Jesus ay namatay sa krus para sa kasalanan ko at lahat ng kasalanan ko ay natubos na, napatawad na at nabayaran na sa pamamagitan ng dugo ni Jesucristo. Okay? Kapag naunawaan po natin, ito po ay kaligtasan ng ating spirito. Kaya anong tawag dito? Spiritual birth. Born again as a son of God. So, tingnan po natin ilang talata. Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Basahin po natin ito. 3, 2, 1. Sapagkat sa biyaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito ay hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito ay kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmalaki. So,
Kapag dumating na po sa atin yung pananampalataya tungkol sa biyaya ng Diyos na naganap, natupa sa cross ni Jesus. Pag dumating na sa akin yung pananampalataya, anong sabi po natin? Ligtas na ako, ligtas na. Okay? Naligtas na. Okay? Ibig sabihin, naniniwala ako. Naniniwala. Okay? Alam ko na, lahat ng kasalanan ko ay natubos na, magpakailanman sa pamamagitan ng dugo ni Hesus Kristo. Kaya, yun po yung spiritual birthday. Spiritual birthday. So, past tense ito, di ba? Ligtas na ako. Ligtas na. Roma chapter 5, ito po. Roma chapter 4 verse 4 to 5, ngayon sa gumagawa, ang kabayaran ay hindi itinuturing na biyaya, kundi siyang talagang narapat. Uni, sa kanya na hindi gumagawa, kundi sumasampalataya sa kanya na umaring ganap sa masasamang tao. Okay? Ito po yung kondisyon, sumasampalataya sa kanya na umaring ganap sa masasamang tao. Okay? Sino po yung masamang tao? Ako po. Tayo po lahat ay masamang tao. Ang Diyos ay umaring ganap. Kaya tayo po ay inaring ganap. Inaring ganap. Sarap ng Diyos. Ito po yung itinuturing na katuwiran. So, Colossus chapter 1 verse 6, na dumating sa inyo, ganun din naman kung paano ito ay namumunga at lumalago sa buong salibutan. Na gayon din naman sa inyo, mula nung araw na inyong marinig at maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. So, meron pong isang araw na narinig po natin yung biyaya ng Diyos. Meron pong isang araw na dumating sa akin yung balita. Narinig po natin yung balita. At naunawaan ang biyaya ng Diyos. Meron po ba kayo itong araw? Oh? Meron po ba kayo? Ito po yung araw ng kaligtasan. So sa akin po, meron po akong dalawang birthday. Yung unang birthday ay secret. Yung pangalawang birthday ay 1987. August 8. August 8, 1978, yun po yung spiritual birthday. Okay. Meron pong araw na dumating sa akin yung salita ng Ebanghelyo. Umupo ako, katulad po ninyo. Nakinig po ako ng mabuti. Habang nakikinig po ako sa summer retreat. Okay, summer retreat. So, yung kuya ko ay nag-invite sa akin, kuya. Tapos, sumama ako. So, umupo ako. Nakikinig ako. Yun lang ginawa ko. Habang nakikinig, dumating sa akin yung pananampalataya. Okay? Doon ko po nalaman na ang Diyos ay buhay. Okay? Nung nakita ko po yung mga ebidensya, mga creation, mga Garden of Eden, mga Noah's Ark, yung Mountain Ararat, History of Israel, yung Signs ng Last Day, maraming mga ebidensya. Habang nakikinig po ako ng mga ebidensya, so doon ko po na-realize na may Diyos. Tapos sa sin session, medyo mabigat yung topic. Okay. Akala ko, mabait ako. Mula nung bata pa ako, pinuri ako ng mga teacher, mga magulang, mabait ka, kaya akala ko mabait. Sa tingin nyo ako, mabait o hindi? Hindi? Mukhang mabait? Mukha lang, mukha.
Akala ko mabait ako, pero nung narinig ko po yung mga salita ng Diyos, nung humarap ako sa 10 utos, okay? Nung humarap ako sa 10 utos, doon ko po nalaman, so lumaba ako sa lahat. Lumabag ako sa lahat. Hindi alam ng ibang tao kung ano ang nangyari sa puso ko. Okay? Ako lang nakakalam. Okay? Akala po ng ibang tao, mabait ako. Pero, alam ko, kilala ko yung sarili. Okay? Kung ano ang nangyari sa puso, anong nangyari sa isip. Kaya nung humarap ako sa salita ng Diyos, sa 10 Commandment, parang nahiya ako, napahiya ako. Parang gusto kong tumanggi ng Bible. Okay? Parang gusto kong magtago. Parang gusto kong tumakas. Dahil ang sinasabi ng Biblia tungkol sa akin ay totoo. Kaya, tinamahan ako ng Diyos. Tinamahan ako ng salita ng Diyos. Parang gusto kong tumakas, magtago. Pero hindi pwede dahil Biblia ay totoo. Kaya anong ginawa ko? Sumuko lang ako, sumuko. Sumuko ako, give up. Kaya kong lokoin yung ibang tao. Kaya kong lokoin yung ibang tao. Pero ang Diyos po ba kaya natin maloko? Hindi po. Tumitingin siya sa ating puso. Okay? Alam niya kung anong nangyari sa ating puso. Kung gaano kadumi yung puso ko. Kung gaano kasama yung puso ko. Alam niya. Kaya doon ako sumuko. Okay. Tapos, sa session 5, okay? Sa gospel session, okay? Katulad po ng kagabi. So, doon ko po naunawaan yung tunay na meaning ng kaligtasan. Lahat ng kasalanan ko, marumi, masama, madami. Lahat ng kasalanan ko, past, present, pati yung future sin pa. Okay. Lahat ng kasalanan ko ay natubos na, nabayaran na, napatawad na sa pamamagitan ng dugo ni Hesus Kristo. Kaya yun po yung August 8. August 8. Hindi ko makalimutan po yung araw. 9 a.m., 9:45. Mga morning session. Okay? Kahit matagal na lumipas, pero hindi ko makalimutan yung araw na ito. Ito po yung spiritual birthday. Ito po yung araw ng kaligtasan ko. Okay? Meron po ba kayo ganitong araw? So, dapat meron. Okay? Kahit makalimutan mo yung mga exact petsa, okay lang. Pero, dapat mayroon ganitong araw. Na dumating, makinig ka. Dahil faith comes by hearing, so dapat meron pong ganitong araw na inyong marinig at maunawaan. Ano pong maunawaan? Okay? Ganun pala. Yung pagkaunawa hindi nangyari sa ito. Dito po nangyari. Pagkakilala sa Diyos. Hindi po ito knowledge. Okay? Kahit matalino ka, pero kung hindi pa ready yung puso mo, hindi po ito mangyari sa iyo. Alam ng Diyos kung sino, kung kaninong puso ay malambot na. Alam ng Diyos kung kaninong puso ay matigas pa. Kilala po ng Diyos lahat ng mga puso. Kung naghahanap sila ng katotohanan o hindi. Kung gusto pa nila mag-enjoy sa salibutan, o kung naghahanap sila sa katotohanan, alam ng Diyos lahat ng kalagayan ng puso ng tao. So, ito po ay tinutulungan po ng Diyos yung mga taong humahanap sa Kanya. Okay? So, ito po yung kapanganakan ng Espiritu. Okay? Spiritual birth. Ito po yung kapanganakan, yung umpisa ng isang panibagong buhay. Pagkatapos,
Bilang isang baby Christian, anong kailangan mangyari? Grow, lumago. Lumago po yung kailangan. Patungo hanggang dumating po tayo sa langit, yung buhay po, yung natitirang buhay natin sa mundong ito, mula nung araw na naligtas ako hanggang makarating ako sa langit, okay? Sa loob ng itong panahon, ano ang dapat mangyari? Dapat lumago tayo sa pananampalataya. Lumago, growing. Pero iba-iba yung paglalago po nila. Depende sa kanilang puso. Okay? Meron pong mga Kristiyano na kahit bago lang sila, mga ilang buwan o ilang taon lang, pero naging mature na. Meron din pong mga Kristiyano na kahit mga 10 years na o 15 years na, pero baby pa. Iba-iba yung kanilang pag-grow. Depende sa kanilang Christian living. Katulad po dito, iba-iba yung growing. Mayroon pong mga mabilis lumalago. Mayroon pong mga mabagal na lumalago. Kaya kailangan tingnan mabuti. Parang plastic ito, pero lumalago pa. Ito, tunay ba ito? Hindi. Ito tunay? Parang plastic ito. Paano alam niyo po yung itong tunay? So yung plastic po ay hindi lumalago, tama po? Pero yung tunay na halaman ay lumalago. Kahit mabagal, pero lumalago. Okay? Lahat po ng mga may buhay ay lumalago. Kung walang growing, anong ibig sabihin? Plastic. Yung mga halaman sa SM, plastic yan. Kahit ilang buwan lumipas, ganun pa din. So next year, ganun pa din. So ito po yung growing. Kaya ito po ay being saved from the power of sin. Okay? Ito po, being saved from the punishment of sin. So, ligtas na magmula sa parusa, kaya no more punishment. No more punishment. Anak ka ng Diyos, kahit anong mangyari, anak ka ng Diyos. May disiplina, pero walang kapahamakan sa impyerno. Okay? Ligtas ka na. Pero, habang buhay pa tayo sa mundong ito, nandito pa rin po yung sinful nature, nandito po. Kaya araw-araw, yung dalawang pagnanasa, pagnanasa ng laman, pagnanasa ng Holy Spirit ay nakikipag-away araw-araw. Okay? Ito po yung growing process. Okay? 1 Peter chapter 2 verse 2. Basahin po natin, 3, 2, 1. Gaya ng mga sanggol na bagong silang, ay mitiin ninyo ang malinis na espiritu na gatas, upang sa pamamagitan nito, lumago kayo tungo sa kaligtasan. So, pansinin po natin yung words, lumago. Okay? Lumago ka. Lumago ka. Gaya ng sanggol na bagong silang. Newborn baby. Mitiin ninyo. Ano po ang hinahanap ng baby? Pag ipinanganak sila, ano po yung hinahanap ng bagong silang baby? Sigarilyo? Hinahanap nila? O alak, hinahanap nila? Hindi po. Gatas. Mother's milk. Gatas po yung hinahanap nila. Mitiin ninyo ang malinis na spiritual na gatas. Ano po ito? Spiritual gatas? Ito po yung words of God. Okay? Bible. Salita ng Diyos, words of God. Okay?
Yun po yung spiritual gatas. Doon po tayo lumalago. Kaya kung hindi po tayo nagiinom ng tamang gatas, dapat malinis. Hindi pwede masira. Okay? Hindi pwede expired gatas. Doon po tayo lumalago. Okay? Ephesians chapter 4 verse 15, kundi humahawak sa katotohanan na may pag-ibig, lumago tayong lahat sa Kanya, na siyang ulo, sa makatuwid ay si Kristo. Okay. Lumago tayo lahat sa Kanya. Okay. Lumago tayo sa Kanya. Ano pong ibig sabihin? Lumago tayo sa Kanya. Si Jesus po ay target po natin. Lumago tayo hanggang umaabot tayo sa Kanya. Si Jesus ay ulo. Ulo si Jesus. Kung ganon, nasaan po yung body? Ano po yung body niya? Body is Christ. Body is Iglesia. Body is church. Katawan po ay Iglesia. Yung body, ulo ay si Kristo. Kaya Galatia chapter 4 verse 19, minamahal kong mga anak, na para sa inyo muli akong nakakaranas ng hirap ng panganganak hanggang si Kristo ay mabuo sa iyo. So, Christian living po, habang tumatagal po tayo sa Christian living, ito po ay dapat mangyari. Ano po yung dapat mangyari? Si Kristo ay dapat mabuo sa atin. Si Kristo ay mabuo sa atin. Sa madaling salita, yung ating ugali ay dapat maging katulad po ni Hesus Kristo. Kailangan po natin gayahin, tularan si Hesus Kristo. Okay. So, habang baby pa tayo sa Christian living, yung batang kilos, batang ugali, batang pananalita, batang behavior, nandyan pa rin. Okay? Yung pagnanasa ng laman, lumalak. Di ba? Ano po yung behavior ng mga baby? Yung baby po ba, mature na? Yung baby? Ano po yung mga batang isip? Ano po yung batang kilos? Alam natin. Okay? Madali nag-aaway, sakim, okay? Jealous, inggit, ingay. Yun po yung mga batang kilos. Takpo na takpo. Mahirap ma-control. Mahirap control yung mga bata. Sumisigaw, takpo na takpo, mga jealous, nag-aaway, umiiyak. Tapos, mga sakim, matakaw sa pakain. Pero habang lumalago po tayo sa ating Christian living, sabi po ni Jesus, Matthew chapter 11, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nalulupaypay, lupang nabibigatan, at kayo ay bibigyan ko ng kapahingaan. Pasanin ninyo ang aking pamatok, matuto kayo sa akin, sapagkat ako ay maamo at may mapakumbabang puso. Okay? So, naimbitahan po tayo ni Jesus, hali kayo. Okay? Lumapit kayo sa akin, lahat ng mga pagod sa buhay na bibigatan, sa mga problema, bibigyan ko kayo ng pahinga. Pahinga. Yun po yung nangyari sa atin. Nung ligtas po tayo, so nabigyan po tayo ng kapahingaan sa puso. Pagkatapos, anong sabi ni Jesus? Anong sabi niya? Kung ligtas ka na, sige, bahala ka dyan, see you in heaven. Maghintay ako sa langit. Ganun po ba? Hindi po. Sabi niya, sumunod ka sa akin. Matuto ka sa akin. Matuto ka sa akin. Ano ang kailangan po natin matutunan? Okay? Yung buhay ni Hesus Kristo. Yung character ni Hesus Kristo. Ano po yung ugali ni Hesus Kristo? Ano po yung character niya?
Maamo at humble. Gentle and humble. Okay? Yun po yung kailangan matutunan po natin. Humble, gentle. Si Kristo ay dapat mabuo sa atin. Yun po yung Christian living. Si Kristo ay mabuo sa atin. Kaya habang tumatagal po tayo sa ating Christian living, yung ating ugali ay unti-unti magiging katulad po ng character ni Hesus Kristo. Mature. So, yun po yung Christian living. Pagkatapos, di ba, ano po yung hinihintay ng Kristiyano? Pagbalik po ng Panginoon Hesus Kristo, pag bumalik po si Jesus, lahat po ng mga anak ng Diyos ay kukunin. Yun po yung rapture. So, we'll be saved from the presence of sin. Sa langit po, wala nang kasalanan sa langit. Okay? Habang buhay pa tayo sa mundong ito, may struggle po tayo o spiritual battle tayo laban sa kasalanan, laban sa pagnanasa ng laman. Alam niyo po ba, meron tayong tatlong enemy, tatlong kaaway. Sino po yung tatlong kaaway natin, kalaban? Una, sarili. Ito yung pinaka malakas na kaaway, sarili. Tapos, sanlibutan. Tapos, si Satanas. Okay? Diablo. Tatlong kaaway. Kaya habang buhay pa tayo, hindi po tayo libre, hindi po tayo malaya sa pakikipaggera laban sa itong tatlong kaaway. Okay? Pero, doon sa rapture, kapag kinuha po tayo ng Diyos at dadalhin po sa langit, doon po sa langit, wala na po itong tatlong kaaway. Yung pagnanasa ng laman, wala na. Si Satanas, meron sa langit, Satanas, wala. Sa libutan, wala. Doon po, gagantihan po tayo ng Diyos. Okay? May gantimpala, may award. Depende sa ating pamumuhay Kristiyano, pagdating po natin sa langit, may gantimpala, may award. May award. Philippians chapter 3 verse 21 to 22, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, mula ro'y hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoon Hesus Kristo, na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian, ayon sa kapangyarihan na kumikilo sa kanya upang maipailalim sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay. So, ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Yung citizenship ay nasa langit. Kaya may concern po tayo. May concern tayo sa mga makalangin na bagay. Okay? Dahil doon po tayo galing. Doon po tayo babalik. May concern po tayo sa makalangin na bagay. Yung mga unbelievers, yung mga taong hindi pa ligtas, ano po yung mga main concern po nila? Yung main concern nila ay makalupang bagay. Trabaho, pag-aaral, mga trabaho, hanabuhay, sakit sa katawan, malakas yung katawan. Matalino po sila o may idea po sila sa makalupang bagay. Pero walang concern sila sa makalangin na bagay. Bakit po? Taga-lupa sila. Taga-lupa. Yung mga taga-langit, yung mga taga-langit, gusto, ano po nila, may concern sila sa mga kaligtasan ng mga kaluluwa, doon po sila masaya. Okay? Kahit may persecution pa tayo, inuusik tayo, o pagturusa, pagsubok po tayo, pero yung kaligayahan at kasayahan po natin, hindi po galing sa makalupang bagay. Galing sa makalangin na bagay. Babaguhin po niya yung ating hamak na katawan.
yung hamak na katawan. Okay? Yung katawan po natin, sabi sa Biblia, hamak na katawan. Tolda lang ito, tolda. Babaguhin po niya yung ating hamak na katawan. Hindi ganito tayo sa langit. Okay? Di ba yung uod? Galing sa uod. Isang napakagandang butterfly ay galing sa uod. Okay? Makaiba po yung itong dalawang hugis. Ito po yung isang illustration, isang example kung anong mangyari sa atin. Yung buhay po natin sa lupa, parang nasa uod sila. Uod tayo. Kumagapang tayo sa lupa. Pero, babaguhin po niya yung ating hamang na katawan para maging katulad po ng maluwalhating katawan ni Jesucristo. Magiging butterfly. Di ba isang bini, maliit lang, bini? Pero galing po sa bini, napakagandang flower, bulaklak. Magandang flower. Yung beautiful flower ay galing sa isang maliit na seed, bini. Ito po yung magandang illustration kung anong mangyari sa atin. Ngayon, parang isang bini lang tayo, bini. Pero may buhay sa loob natin, may buhay. Revelation chapter 22 verse 12, basahin po natin, 3, 2, 1. Ako'y malapit na dumating at dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ng bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ano daw dadalhin ng Diyos? Pasalubong. Pasalubong. Gantimpala. Award. May concern po kayo dito? May concern po kayo sa gantimpala? O kontento na po kayo sa kaligtasan lamang? Okay lang, Pastor. Kahit wala akong gantimpala, okay lang. Basta sa langit ako sasama. Yun ang sapat na sa akin. Kontento na ako na makapunta ako sa langit. Kahit walang award, okay lang. Kung ganun po, nalulungkot ang Diyos. Nalulungkot ang Diyos. Halimbawa po, sa birthday party. Okay? Sa birthday, halimbawa, sa birthday ko, so inihanda po ng misis ko, napakaraming mga masarap Korean food. Anong menu gusto ninyo sa Korean food? Anong menu? Mga bibimbap, bulgogi, mga kimbap, mga punong-puno. Napakasarap na menu, inihanda ng asawa ko. Tapos naimbitahan po kayo. Tapos pumunta kayo sa bahay. Tumating na. Sinabi ko sa iyo, mag-enjoy po kayo, pero ayaw mo kumain. Ay, okay na, hindi ako kakain. Kontento na ako sa presence ko dito. Happy birthday, tapos umuwi na. Masaya po ako? Sayang. Ito, napakaraming mga masasarap na Korean food ay inihanda para sa iyo. Pero bakit ayaw mo mag-enjoy ng itong sarap na dinner? Pagdating po natin sa langit, okay, magtataka po tayo. Okay? Pagdating po natin sa langit, sasabihin po natin, ganito pala yung gantimpala ng Diyos. Kung alam ko ito, sana iba yung Christian life ko. Dahil hindi po natin alam kung gaano kaluwalhati yung gantimpala ng Diyos o glory, yung kaluwalhatian ng Diyos inihanda niya para sa atin. Kaya wala tayong mga desire, yung hangarin sa gantimpala. Kaya nalulungkot po ang Diyos sa maraming Kristiyano. Okay? Na nagsasabi, kahit wala akong gantimpala, okay lang. Habang buhay pa, focus muna ako sa makalupang bagay. Kaya, ito po,
Gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. So, ano pong ibig sabihin? Gantimpala ay different. Okay? Ayon po sa ating mga ginagawa, iba-ibang gantimpala ibibigay ng Diyos sa atin. Kaligtasan po, yung pantay, libre para sa lahat. Kaligtasan, the same. Kaligtasan, salvation. Pero yung gantimpala ay depende sa ating mga Christian living. Iba-ibang award. Sa recognition day, sa recognition ceremony sa school, okay, kapag masipag sa pag-aaral, anong ibibigay sa kanila pag masipag sa pag-aaral? Mga award, mga honor, mga higher honor, highest honor, ibinibigay. Okay? Pero pag tamat sa pag-aaral, may award? Wala, palakpak na lang, palakpak. Huh? Pag tama sa pag-aaral, baksak sa mga subject, so, palakpak na lang, palakpak. Yun po yung mangyayari sa atin pag tamat po tayo sa ating Christian living. So, ito po ay, nandito na po tayo. Nandito po tayo ngayon. Okay? Patungo sa langit. Yung anak ng Diyos, hindi na po mapupunta sa impyerno. Patungo sa langit lahat. Anak ng Diyos. Pero iba po yung, iba-iba yung gantimpala. Iba-iba. Kaya, nandito po tayo. Okay? Christian living. Tingnan po natin kung ano po ang, para lumago tayo ng maayos. Bilang isang Kristiyano. Para lumago tayo ng maayos. Para makaroon po tayo ng gantimpala, ano ang dapat gawin? Okay? So, ito po yung dati po nating kalagayan. Nabuhay po tayo, ipinanganak tayong makasalanan at patungo sa impyerno. Pero nung naligtas po tayo, kinuha ng Diyos yung kasalanan, kinuha ni Jesus yung kasalanan ko, lahat ng kasalanan ko ay nabayaran. Okay? Kapag naunawan po natin ito, tayo po ay ligtas na. Ligtas na. May tanong po ako dito. Yung sinful nature, likas ng kasalanan, na sa atin pa o wala na? Meron pa tayong sinful nature o wala na? So, meron pa din. Kahit ligtas na po tayo, kahit anak tayo ng Diyos, pero sinful nature ay nasa atin pa rin. Okay? Kaya, hanggang mamatay, hindi natin maiwasan yung kasalanan. Pero wag po tayo mag-alala, wag po kayo mag-alala dahil yung future sin ay natubos na rin po o hindi pa? Natubos na rin po yung future sin. Kaya wag po kayo mag-alala. Yung salvation po ay eternal. Eternal warranty. Eternal redemption, eternal forgiveness, eternal salvation. So, wag po kayo mag-alala tungkol sa future sin. Okay? Pero, sa lahat ng mga anak ng Diyos, sa lahat po ng anak ng Diyos, ibinuhos ng Diyos sa atin ang Holy Spirit. Holy Spirit. So, dalawang pagnanasa na sa atin. Pagnanasa ng laman at pagnanasa ng Holy Spirit. Okay? Ito po yung mahalaga. Dalawang pagnanasa. Galatia chapter 5 verse 17.
sapagkat ang laman ay nangnanasa laban sa espiritu, at ang espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay laban sa isa't isa, upang hindi ninyo magawa ang mga bagay na nais ninyong gawin. Yung dalawang pagnanasa ay laban sa isa't isa. Dalawang pagnanasa. Kaya minsan po, kapag malaki na po yung pagnanasa ng laman, pag malaki na po ito, tapos maliit lang yung pagnanasa ng espiritu. So, alin po ba mananalo? Laman po yung mananalo dahil malaki siya. Malakas. Mas malakas po yung pagnanasa ng laman. Pero, kung mas malakas po yung pagnanasa ng Holy Spirit, mas malakas po ito, tapos yung pagnanasa ng laman ay maliit lang. So kung ganon, sinong mananalo? Holy Spirit mananalo. Okay. Kaya nasa gitna po tayo, nasa gitna. Kaya kailangan po natin malaman para magtagumpay po tayo sa ating Christian living. Paano palakihin yung pagnanasa na? Paano palakas yung Holy Spirit sa atin? Okay? Para manalo po. Para manalo po yung Holy Spirit sa ating Christian living. Bible reading, mga prayer, yung fellowship, parang yun po ang paglagi nagpabasa ng Bible, tapos nagpa-pray po, sumasama sa fellowship, yung pagnanasa ng Holy Spirit ay lumalakas. Kaya mas madali labanan ang pagnanasa ng laman. Pero kung walang reading Bible, puro cellphone lang, Sa kamay, laging cellphone lang. Yung pagkain ng salibutan, mga tuloy-tuloy, supply. Yung pagkain ng salibutan ay tuloy-tuloy, kinakain. Pero walang prayer, walang reading the Bible, walang fellowship. Kung gano'n, yung pagnanasa ng Holy Spirit ay pahina na pahina. Nanginghina. Saka yung pagnanasa ng laman, malakas. Kaya, yung Christian living ay bumabagsak. Christian living. Yun po yung nangyari minsan sa atin. Roma chapter 8 verse 14. Basahin po natin. Sapagkat ang lahat ng pinapanubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Anak ng Diyos ay hindi po pinababayaan ng amang Diyos. Lahat po ng mga anak ng Diyos ay pinapanubayan. Ano pong ibig sabihin? Pinapanubayan. So, ginagabayan. Mga guidance. Okay? Ginagabayan, tinutulungan ng Holy Spirit. Lahat po ng anak ng Diyos. Kaya wag po tayong mag-alala, hindi po tayo nag-isa. Hindi po ako nag-isa. Hindi ako pinababayaan ng Diyos. Kahit nandito pa rin yung mga sinful nature, pero meron akong isang banal na pagnanasa, banal na hangarin. Kaya ang nangyari po sa ating Christian living, isang taong ligtas po ay hindi na po masaya sa kasalanan. Hindi na po masaya sa dating bisyo. Okay? Dati po, masayang-masaya sa mga kasalanan sa salibutan, masaya sa mga barkada, masaya sa pag-inom ng alak, masaya sa sabong, masaya sa mga bisyo. Pero isang taong ligtas po, kahit minsan natitisot po sa tukso ng salibutan, pero hindi po masaya sa dating pamumuhay, sa makamundong buhay, sa mga dating bisyo. Bakit po? Meron po tayong banal na pangnanasa.
Meron na po tayong banal na pangnanasa ng Holy Spirit. Kaya hindi na po masaya sa kasalanan. Natitisot minsan, pero bumabangon. Okay? Dahil hindi masaya. Tapos may palo ng Diyos. Kung wala po tayong itong pangnanasa, ay mahirap talaga yung Christian living. Pilipos chapter 2, verse 13. Pilipos chapter 2, verse 13. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo. Okay? Tandaan po ito. Sino po yung gumagawa sa atin? Ang Diyos ang gumagawa. Okay? Ang Diyos ang kumikilos sa atin. Kasama po natin siya. Kasama po natin ang Holy Spirit. Kasama po natin lagi. Katulong po natin siya. Okay? Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanais at sa paggawa. Desire muna, desire. Okay? Diyos ang gumagawa sa inyo. Nagbigay siya ng desire muna, desire. Kaya meron po tayong kusang loob. Okay? Masaya tayo sa gawain ng Diyos. Masaya. Pangnanasa, pagkatapos, paggawa. Okay? Para sa kanyang mabuting kalooban. Yung kalooban ng Diyos ay nasa aking puso. Yung kalooban ng Diyos ay nagiging pangnanasa ko. Kaya panibagong pangarap. Panibagong layunin sa buhay. Kaya pagligtas na po, sino po yung unang pumapasok sa isip? Yung magulang ko, paano? Hindi pa ligtas. Yung anak ko, paano? Hindi pa ligtas. Yung mga kapatid ko, marami. Hindi sila ligtas. Yun po yung unang pumapasok sa atin. Dahil kumikilos na yung Holy Spirit sa inyo. Gumagawa po siya sa inyo. Kaya yun po yung prayer natin, panalangin. Sana maligtas yung mga mahal ko sa buhay. Tapos sana lumago ako sa pananampalataya at pagkakilala sa Diyos. Gusto kong lumapit sa Diyos. Gusto kong lumago sa pagkakilala sa Diyos. Yun po yung kalooban. Isa pang verse, Awit chapter 40. Verse 8. Awit chapter 40, verse 8. Basahin din po natin ito, 3, 2, 1. Kinaluluguran kong sundin ang inyong kalooban, O Diyos ko. Ang inyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Okay. Paano sundin? Kinaluluguran kong sundin. Okay. Pinipilit kong sundin yung kalooban? Pinipilit? Hindi. Malugod ako sa pagsunod sa salita ng Diyos. Okay. Masaya ako sa obedience. Masaya ako. Bakit sinasabi ko ito sa iyo? Huwag po kayo mag-alala sa Christian living. May katulong tayo. Okay? Hindi po tayo pinababayaan ng Diyos. Kung anak tayo ng Diyos, ginagabayan tayo, tinutulungan tayo, binabantayan tayo ng Diyos. Magpakailanman.
Pero meron po tayong katungkulan. Ano po? Kapag ang Diyos po ang kumikilos po sa atin, gumagabay po sa atin, dapat sumunod po tayo sa Kanyang guidance. Sumunod. Kasi nasa inyo pa rin yung mga final decision. Pag ayaw mo sumunod, walang kabuluhan po yung mga guidance ng Diyos sa iyo. Kahit ginagabayan ka ng Diyos, dito ka dito, huwag ka dyan, mali, dito ka. Pero pag ayaw pa rin po natin sundin, sayang, walang silbi po yung guidance ng Diyos. Yung final decision ay nasa inyo. Saan ako susunod? Sa salibutan pa ba o sa pagnanasa ng Holy Spirit? Ito, inyong kautusan, kalooban ay nasa loob ng aking puso. Okay? Kaya, First John chapter 5 verse 18, alam natin na ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi patuloy na nakakasala. So, sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi patuloy na nakakasala. Hindi po ito ibig sabihin na nagiging perfecto tayo agad. Natitisod pa din. Okay? Natitisod pa rin sa salibutan. Pero, hindi na patuloy nakakasala. Hindi na masaya sa kasalanan. Okay. Dati, sarap ng alak. Pero ngayon, mabigat. Mabigat. Kaya unti-unti yung kasalanan sa buhay, unti-unti, pabawas o padagdag. So, pababa dapat ito. Okay? Hindi pwede padagdagan pa. Hindi agad magiging perfecto, pero unti-unti decrease. Hindi po increase. Yun po yung ibig niyang sabihin. Ang sino mang ipinanganak ng Diyos hindi patuloy na nakakasala sapagkat ang kanyang bini ay nananatili sa kanya. Hindi maaari makasala. Yung bini po, ito ay salita ng Diyos. Ito po yung Holy Spirit. Yung Holy Spirit po, ito po, John chapter 14 verse 16. Hingi ko sa Ama at kayo bibigyan niya ng isa pang mga aliw upang makasama niyo siya magpakailanman. Mga aliw, Comforter, Holy Spirit. Verse 26, subalit ang mga aliw, ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ay magtuturo sa iyo ng lahat ng mga bagay, magpapaalala sa iyo ng lahat ng aking sinabi sa inyo. Ano po yung trabaho ng Holy Spirit? Yung mga aliw. So yung pangalan po niya, mga aliw. So nagbibigay siya ng aliw, comfort. Okay? Tapos, teacher. Nagtuturo sa atin. Tinuturuan po tayo ng Holy Spirit kung ano ang dapat gawin, kung ano ang hindi dapat gawin. Meron po tayong kasamang comforter, teacher, tapos magpapaalala, reminder. Kailangan po tayo i-remind araw-araw. Dahil po yung ating isip ay automatic, so papuntang sa libutan. Kaya dahil yung palibot po natin, yung paligid po natin ay daming mga temptation ng salibutan. Okay? Kaya sa cellphone po natin, kapag may games pa, yung app came up, burahin po natin. Saka yung mga pag matagal po tayo sa mga cellphone, so kailangan i-control po natin. Yung paligid po natin ay puro, sa libutan. Tapos yung mga gathering po natin sa church ay minsan-minsan lang.
Kaya kailangan Bible reading araw-araw, every day. Kailangan po natin prayer sa Diyos sa lahat ng panahon. Pray without ceasing. Okay? Kailangan sumama sa fellowship para magkaroon po tayo ng reminding, refresh. Okay? John 16:13, subalit kapag dumating na ang Espiritu ng katotohanan, papanubayan niya kayo sa buong katotohanan. Ito po yung trabaho ng Holy Spirit. Pinapanubayan po tayo sa buong katotohanan. Kaya Galatia chapter 5 verse 16, subalit sinasabi ko, lumakat kayo ayon sa Espiritu. So ito po yung kailangan po natin gawin. Ano po yung kailangan po natin gawin? Lumakat kayo ayon sa Espiritu. Kung ganun po, ito po yung magiging bunga natin. Galatia chapter 5 verse 22 to 23, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kagandang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili. Ito po yung mangyayari sa atin. Love, joy, peace, okay? Mga faithfulness, yung mga gentleness, goodness, okay? Mga long suffering, self-control, mga patience. Ito po yung mangyari sa ating pamumuhay. So, tingnan po kung ganon. So, paano po tayo mapanubayan ng Holy Spirit? Okay? Para magtagumpay po tayo sa ating pamumuhay Kristiyano. Para makaroon po tayo ng bunga ng Holy Spirit. Ano po yung kailangan po natin gawin? So, ito po, 4 na bagay kailangan. Okay? 4 na bagay. Ito po yung paraan. Paano mapanubayan tayo ng Holy Spirit? Paano lumago tayo sa ating Christian living? Number 1, words of God. Okay? Ito po yung pagkain po natin. Spiritual pagkain. Okay? Number 2, prayer. Ito po yung mga paghinga natin. Breathing. Okay? Pag huminto po tayo sa breathing, anong mangyari? Patay. Pag mahirap huminga, di ba? Pag may problema sa puso, mahirap huminga. Kung mahirap huminga, so masakit. Yung paghinga po sa ating Christian living ay prayer. Kaya kapag mahinga po kayo ngayon, mahirap kayong huminga ngayon, so ibig sabihin, kulang prayer. Kapag stress po kayo sa daming mga problema, ibig sabihin kulang prayer. Fellowship, mga church life. Fellowship, pakikitungo sa mga bawat isa. Number 4, evangelism. Ito po yung 4 na gulong sa ating Christian living. 4 elements in Christian living. Sa 4 na gulong, pag flat isang tire, pwede ba tumakbo yung sasakyan? Hindi po maayos yung takbo. Dapat yung 4 na gulong ay ayos. Okay? Kaya para tumakbo ng maayos yung ating Christian living, so kailangan po maayos yung 4 na itong elements. So words of God, prayer, fellowship, evangelism. Words of God. 1 Peter chapter 1 verse 23. Ipinanganak kayong muli, hindi ng bining nasisira kundi ng walang kasirahan sa pamamagitan ng buhay at nananatili salita ng Diyos. Okay?
Yung salvation, born again, ito po yung sa pamamagitan ng ano po? Words of God. Ganon din po, yung paglago, kanina po nakita po natin yung verse ito, yung growing, also, growing din sa pamamagitan ng words of God. Napakahalaga po yung words of God. Katulad po ng bagong silang baby. Ano po ang nasa bibig niya? Milk, gatas. Spiritual. Malinis na spiritual gatas. Nagiinom na kaya yung baby dapat magdede mo na, di ba? Magdede. Okay. Kailangan uminom kayo ng spiritual gatas. Okay? Kaya mga Sunday sermon, pag nagtipon-tipon, yung mga natin ay Bible study lagi. Sa loob ng itong mga Bible seminar, ano po yung ginawa po natin? Bible study. Okay? Yung spiritual food. Okay. Diba, hinahanap ng baby, yung gatas. Okay? Ano po yung hinahanap ninyo sa inyong Christian living? Ano po ang minimiti po natin sa ating buhay? Matthew chapter 4 verse 4. Hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Okay? So dati po, di ba, busy po tayo sa ating hanapbuhay. Okay? Busy po tayo sa ating paghanap ng physical na pagkain. Pero alam po na natin ngayon kung anong uri ng pagkain mas mahalaga. Yung spiritual food, okay? Words of God, yun po yung mas mahalaga sa atin. Dahil spirito mo ay mas mahalaga kaysa katawan mo. Okay? Alin po ba mas mahalaga, katawan po natin o spirito po natin? Spirito po mas mahalaga. Kung ganon, yung spiritual food ay mas mahalaga kaysa ating physical na pagkain. Okay. Pag may sakit po tayo sa katawan, pag masama yung pakiramdam, di ba hinahanap po natin yung gamot. Okay? Pag may sakit sa katawan, pupunta po tayo sa hospital para mapa-check up. Paano kapag may sakit sa ating spirito? Kapag nahihina yung ating spirito. Okay? Anong uri ng gamot iniinom mo? Nagpapacheck pa tayo kung ayos ba, kung may problema ba sa aking Christian living. Kailangan i-check-in din po natin. Psalm chapter 119 verse 105, ilawan sa aking mga pa ang salita mo at liwanag sa landas ko. Ilaw, liwanag. Pang madilim, mahirap lumakat po tayo. Kaya sinabi po ng isang kilalang Christian, D.L. Moody, the Bible will keep you from sin, or sin will keep you from the Bible. Alin po ba mas malapit sa inyo? Bible ba mas malapit sa inyo? O sa libutan ba mas malapit sa akin? Kaya pwede po isulat ito sa Bible mo. This Bible will keep you from sin. Pag malapit ka sa Bible ito, mapapalayo ka sa kasalanan. Okay? Pero pag lumapit ka sa kasalanan, mapapalayo ka sa Bible. Diba kapag may kasalanan po tayo, pag pumasok po sa atin yung kasalanan, alam nyo po ba, mahirap buksan yung Bible. Mahirap buksan yung Bible. Okay? Bago mangyari po yan, kailangan po natin bumalik sa Bible. Anong binabasa niya?
Holy Bible. Kaya yung spirito niya ay lumalakas. Okay? Healthy. Magmula bata, so kailangan turuan po sila ng words of God. Okay? Para makilala po nila ang Panginoon. Bible reading, pagpabasa, pakikinig. So, tapos, yung 3-step po yung Bible study. Reading, pagpabasa, tapos pakikinig, tapos pagbubulay-bulay. Meditation. Mahalaga po yung meditation, pagbubulay-bulayan. Pagbasa lang basa, walang natitira. Kailangan po natin pagbubulay-bulayan, pag-iisipan. Anong ibig sabihin? Anong lesson dito? Para i-observe mo yung lesson doon. Yung energy galing sa words of God. Kailangan meditation. So, wag po kayo masyadong mabilis sa Bible reading. So, kahit mga ilang talata, so daan-daan lang, tapos pag-isipan po ninyo yung meaning. Kaya yung recommendation ko po sa iyo, sa bagong tipan muna, magbasa bagong tipan. So, from John, okay? Mahalaga from Gospel of John. Tapos yung Roma, yung Book of Roma ay napakagandang letter o doctrinal teaching ni Apostol Pablo. Kaya from John or Roma, so yun po yung simula, tapos hanggang Revelation, mga ilang beses po, tapusin mo muna yung New Testament. Kasi po yung New Testament po ay mga reality po yan, reality. Yung Old Testament ay shadow. Yung anino po ay marami sa Old Testament. Kaya kung hindi po malinaw ang pagkaunawa mo sa New Testament tungkol sa kaligtasan, tungkol sa iglesia, mahirap maintindihan yung Old Testament. Kaya dapat sanay muna sa New Testament po kayo. Kaya ilang beses po, New Testament po muna, so basahin, tapusin, tapos pwede na po pumunta sa Old Testament. Kaya ito po yung mga church po natin, Philippine Life for Mission. So, hanggat maaari po, so may gathering po kami. Kapag nagtipon-tipon, anong ginagawa po natin? Bible study. Bible study. So, pangalawa po ay prayer. So, Roma chapter 8 verse 26, at ganun din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu mismo ang namamagitan na may mga daing na hindi may pahayag. Sa una, hindi tayo marunong manalangin sa una. Hindi tayo marunong manalangin. Ano ang dapat sabihin? Baka mali ako. Sino po yung kausap natin sa prayer? Sino po yung kausap natin sa prayer? Ang Diyos, di ba? Alam ng Diyos kung ano ang nasa ating puso o hindi. Alam niya. Kaya hindi kailangan pagandahin yung pagsasalita mo. Hindi kailangan paganda o paayos yung mga salita mo. Alam ng Diyos lahat. Anong kailangan po natin ay para mas madali po tayo sa ating prayer, kailangan po yung dalawang bagay. Una, dapat humble tayo, humble. Para sa mga mayabang tao, napakahirap yung prayer. Yung prayer po ay madali po sa mga humble, sa mga mapakumbabang puso. Dahil yung mga humble-minded, alam nila na maraming kulang. Kaya umaasa sila lagi sa Diyos.
Nagtitiwala po sila lagi sa Diyos, lumalapit po sila lagi sa Diyos. Pero yung mga mayayabang, ay kaya kong gawin yan. May alam ako, may experience ako, may kakayahan ako. Kaya hindi po sila lumalapit sa Diyos o humihingi ng tulong ng Diyos. Kaya ayaw ng Diyos yung panalangin po ng mga mayayabang. Yung mga mayayabang po, ayaw lumapit sa Diyos. Ayaw lumuhod sa harap ng Diyos. Yung humble, kailangan. Pangalawa po, dapat honest. Honest. Kung may tago-tago, kung may tago po sa harap ng Diyos, mahirap prayer. Mahirap lumapit tayo sa Diyos. Mahirap humarap tayo sa Diyos kung may tago. Tama po ba? Kung meron pong nakatagong kasalanan na kung meron pong mga kasalanan o bagay na hindi karapat-dapat sa harap ng Diyos, mahirap po sila lumapit sa Diyos. Mahirap sila lumapit. Kaya, kailangan po yung check-in yung sarili. Humble ba ako sa harap ng Diyos? O tapat ba ako sa harap ng Diyos? Honest. Okay? Honest. Yung para sa humble, para sa mga honest, yung prayer ay madaling gawin. Pero para sa mayabang, para sa mga nagtatago ng kasalanan o hindi tapat sa harap ng Diyos, ang hirap prayer. Kasi kilala ng Diyos lahat. Kilala ng Diyos. Kaya kailangan practice muna. Practice muna kahit hindi ka nagsasalita. So, kailangan yung quiet time. Kailangan quiet place. Kailangan sanain mo yung sarili sa ganong mga pwesto, yung prayer. So, mag-practice ka humarap sa Diyos. Mag-exercise po tayong humarap sa Diyos na walang tago. Okay? Kahit anumang emotion mo, ay dalhin mo sa harap ng Diyos. Kung lungkot ka, dalhin mo yung lungkot mo. So, pag hirap ka, dalhin mo yung hirap mo. Pag masaya ka, dalhin mo yung mga kaligayahan mo. At magpasalamat sa Diyos. So, kailangan po, kung walang practice, mahirap prayer. Dahil sabi dito, sa una po, hindi marunong. Kaya sabi po ng nung nakita po ng mga alagad ni Jesus, nakita po nila na si Jesus ay nanalangin sa bundok. Nakita po nila, walang kausap, pero nagsasalita siya. Kaya sabi po nila kay Jesus, Guro, turuan mo kami manalangin. Teach us how to pray. Sino ba yung kausap mo? Yung prayer po ay hindi po madaling gawin. Okay? Kailangan i-practice. Kaya, meron pong ganitong nagsasabi na alala ko, yung prayer ay desire, okay, to be alone with God. Yung prayer ay desperate desire to be alone, to be alone with God. Okay? Maraming mga utos sa Biblia tungkol sa prayer. Magpatuloy kayo sa panalangin. Manalangin kayo walang patid. So, manalangin kayo walang patid. Paano ito? Okay. Kahit nagluluto, naglalaba. So, habang nagdadrive, pwede manalangin ka. Habang naglalaba, pwede ka manalangin. Habang dishwashing, hugas ng pinggan, pwede kang manalangin.
Pag humiga ka para matulog, so medyo mahirap matulog, mag-pray ka. Okay. Kausapin mo si God. Yung prayer ay connection. Connection. Yung signal. Di ba cellphone mo, may signal, di ba? May signal. Yung signal ng globe o smart. Okay. Kung walang signal, so mahirap tumawag. Yung prayer po ay connection natin sa Diyos. Napakagandang tingnan yung prayer. Okay? Kahit bata, okay? Yung family prayer, maganda po. Kaya kung ligtas na po yung buong family mo, kahit isang beses sa isang linggo, so mag-fellowship po kayo, mag-fellowship po kayo, family fellowship. Tapos magbasa kayo ng Bible, kahit isang chapter. Tapos umikot po kayo sa prayer. Magandang experience na mapakinggan mo yung prayer ng asawa mo. Mapakinggan mo yung prayer ng anak mo. Kung anong sinasabi ng anak mo sa prayer. Okay? Yung prayer ng magulang. Kahit matanda po, so napakaganda po yung prayer. Ito po yung mahalaga sa prayer. 1 John chapter 5 verse 14. Basahin po natin ito. 3, 2, 1. Ito ang aking kapantagan sa Kanya, na kung tayo'y humingi ng anumang bagay ayon sa Kanyang kalooban, tayo'y pinapakinggan Niya. Ano ang dapat natin hingi sa prayer? Ano mang gusto natin? Ano mang yung ating kagustuhan? Hindi po. Yung ating prayer ay ayon sa kalooban Niya. Yun po ang pinapangkikan Niya, yun po yung sinasagot Niya. Okay? Ulitin ko po, yung prayer po natin na ayon sa Kanyang kalooban, yun po yung pinapakinggan Niya, yun po yung sinasagot Niya. Hindi po yung ating sariling kagustuhan. Pag humingi ka sa Diyos, sana, Panginoon, bigyan mo ako ng trabaho. Magandang trabaho. Kailangan ko yung trabaho. Yun ang prayer po nila. Ang tanong ng Diyos sa Kanya, kung may trabaho ka, saan gagamitin yung pera mo? Saan gagamitin yung kita mo? Yun ang gusto ng Diyos malaman. Minsan, humihingi po tayo sa Diyos, sana, malakas yung katawan ko. Pagalingin mo yung sakit ko. Nahirapan ako sa sakit ito. Pagalingin mo yung sakit ko. Sana malakas yung katawan. Ang tanong ng Diyos sa iyo, sige, may tanong ako sa iyo. Pag pinagaling kita, saan gagamitin yung katawan mo na malakas? Saan gagamitin mo yung kalusugan mo? Yun ang tanong ng Diyos. Kailangan po natin isagot sa Diyos. Kung saan gagamitin yung ating kikita, saan gagamitin yung ating malakas na katawan, saan gagamitin yung ating buhay. Para sa Diyos o para sa aking pamilya lang? Kaya John chapter 15 verse 7, kung kayo'y mananatili sa akin at ang mga salita ko ay mananatili sa iyo, hingin ninyo ang anuman inyong nais, ito ay gagawin para sa iyo. Okay. Napakagandang promise po ito. Okay. Hingin ninyo ang anumang inyong nais, ito ay gagawin para sa iyo. Pero may kondisyon. Ano po yung kondisyon? Kung kayo'y manatili sa akin at ang mga salita ko, words of God, ay manatili sa iyo. Yun muna kailangan mangyari. Yung salita ng Diyos, kalooban ng Diyos ay dapat manatili sa akin. Kung gano'n, ano ang hihingi po natin? Sariling kagustuhan o kalooban ng Diyos?
Kalooban ng Diyos, yun ang hihingi sa Diyos. Kung ganon, sige, gagawin ko. Okay? Tutuparin ko. Sasagutin ko. Tapos, fellowship. So, ito rin po, mahalaga. 1 Corinthians chapter 1, verse 2. So, iglesia ng Diyos na nasa Corinto. Okay? Pansinin po natin yung words iglesia. Okay? Ano pong ibig sabihin ng iglesia? Okay? Iglesia ni Manalo? Ito ba iglesia ni Manalo? Hindi po. Okay? Yung iglesia ay, ito po yung meaning, mga ginawang banal. Ito po yung meaning of iglesia. Mga separated, ginawang banal. Kaya hiwalay sa salibutan. Separate. Yung grupo na hiwalay. Yun po yung ibig sabihin ng iglesia. Okay. Di ba sa mga basurahan, may segregation sa basurahan, di ba? Ano pong mga iba-iba? Mabubulok, di mabubulok. Okay? O recycle. Napakahalaga po yung separation. Sa mundong ito, halo-halo tayo. Halo-halo yung mga taong ligtas, yung mga taong hindi ligtas, nagkakahalo po yung mga kabutihan, kasamahan. Pero, ang ginagawa ng Diyos ay hinihiwalay ng Diyos yung mga tupa at kambing. Yung mga taong ligtas, yung mga taong hindi ligtas. Hinihiwalay ng Diyos. Yung mga banal, yung mga makalupang bagay, yung mga makalangin na bagay. Kaya pagdating po ni Jesus, eternal separation. Kaya yung iglesia po ay yung mga ginawang banal kay Kristo, yung mga tinatawag ng Diyos. Yung mga tinawagan po ng Diyos, tapos nakinig po sila ng words of God at naintindihan yung salita ng yung ebanghelyo, sila po yung ginawang banal. Ginawang banal. Yung separated group. Colossians chapter 4 verse 15, batiin ninyo ang mga kapatid na nasa Laodicea, at si Nimba. At ang iglesia na nasa kanyang bahay. Nasaan po yung iglesia? Nasa bahay. Ibig sabihin, yung iglesia po, hindi po yung kusali. Iglesia ay tao. Iglesia ay tao. Pero hindi po yung ordinaryong tao, ginawang banal sa pamamagitan ng dugo ni Jesucristo. Kaya ito po yung iglesia. Iglesia. Ginawang banal sa Santa Rosa. Kaya tawag Santa Rosa Church. Ganun din sa Philemon chapter 1 verse 12, iglesia na nasa inyong bahay. Sa bahay mo, may gathering ng mga taong ligtas. Sila po yung iglesia ng Diyos. Napakagandang grupo ito. Okay? Pero iglesia ni Manalo, kinuha nila yung magandang words ito. Kaya pag sabing iglesia, iba na yung iniisip ng tao. Iglesia po, ito po, na siyang katawan niya. Katawan ni Jesus. Si Kristo ay ulo ng iglesia. Kaya magandang illustration po ito, ulo si Kristo. Yung katawan niya ay iglesia. Isang body o hindi? So pwede hiwalay? Hindi pwede hiwalay ulo sa kakataw. Isang body. Isang body. Kaya yung iglesia po
ay sumusunod sa kalooban ni Kristo. Yun po yung iglesia. Dahil katawan tayo ni Kristo. Yung katawan, yung kamay, paa, ulo po, ay ginagamit po ng ulo yung katawan para matupad yung kalooban ng ulo. Tama po? Kaya ginagamit po ng Diyos yung iglesia sa mundong ito upang matupad ang kalooban niya. Ano po yung kalooban niya? Ipang-aral ng Ebanghelyo sa buong mundo upang maligtas yung mga naliligaw na kaluluwa. Kaya 1 Corinthians chapter 12 verse 27, kayo nga ang katawan ni Kristo. Kayo din ay makasama itinatayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Kayo ay church. Kayo ay tahanan ng Diyos. Tayo po ay templo ng Diyos. Ang Diyos po ay nanyanirahan po sa atin. Nanyanirahan. Kaya wag po kayo hanap-hanap sa Diyos. Nasaan ang Diyos? Anong sasabihin niya? Nandito ako kasama mo. Kaya sabi dito, kayo ay templo ng Diyos. Hindi ba ninyo nalalaman? Hindi ba ninyo nalalaman na kayo ay templo ng Diyos? Ang Espiritu ng Diyos ay naninilahan sa iyo. Dapat mong alam ito. Kaya, John chapter 15 verse 3 and 4, kayo ay malininis na sa pamamagitan ng salita ng aking sinabi sa iyo. Kayo ay manatili sa akin, ako ay sa inyo. Gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili maliban nakakabit sa puno, ganoon din naman kayo maliban kayo ay manatili sa akin. Kaya ito po yung utos ng Diyos. Manatili ka sa iglesia. Manatili ka sa iglesia. Okay? Huwag umalis sa iglesia dahil yun yun po yung katawan ng Diyos. Yun po yung katawan ng Diyos. John chapter 15 verse 5, basahin po natin, 3, 2, 1. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako ay sa kanya, siyang nagpubunga ng marami, sapagkat kung kayo ay hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Si Jesus ay puno ng ubas, tayo po ay sanga, branch. Isang branch paghiwalay sa puno, so malalanta. Ganon din, dapat manatili tayo sa iglesia. Kung hiwalay, anong mangyari? Malalanta. Walang bunga. Walang magagawa. Kaya isang bagong silang baby, dapat manatili sa church. Katulad ng itong baby, dapat manatili siya sa family. Excuse me. Kaya sa lahat ng mga baby na ipinanganak, bagong silang baby, may magulang, tama po? May magulang na nag-alaga. Tapos meron din mga kapatid. Kaya doon po lumalago isang baby. Pero minsan, ito nangyari. Nag-aaway sila. Kaya, umaalis. Pwede ba yung baby umalis? Dahil sa kuya? Hindi pwede. Kaya nag-aaway sila, ay dapat manatili pa rin sa church. Manatili pa rin sa church. Ano ito? Saan ito? Santa Rosa Church. Anong nangyari sa loob? So, fellowship.
Okay? Mga nakikinig ng sermon, tapos yung fellowship, tapos hindi lamang po Santa Rosa Church. Yung Santa Rosa Church po ay isa din po sa mga sanga. Okay? Tapos yung Philippine Lifer Mission ay konektado po lahat, ay sabay-sabay lumalago. Okay? Kaya kahit anong nangyayari po sa church, huwag po kayo tumingin sa tao. Okay? Dahil yung iglesia po ay parang hospital. Yung iglesia po ay parang hospital. Okay? Yung Holy Spirit ay yung doctor. Okay? Kumikilos po siya gumagawa dito. Tapos yung mga pastor dito ay nurse. Mga tumutulong, nag-aalaga. Lahat po tayo ay pasyente. May problema tayo. May kahinaan po tayo. May kahinaan, may problema. Kaya habang tumatagal po tayo sa church, unti-unti lumalago, unti-unti nagpabago, pero hindi pa perfecto. May tulis pa. Hindi pa makinis. May tulis pa sa salita, sa kilos, sa ugali. Okay? On the process po tayo. Pero isang nakakalungkot na bagay, habang tumatagal po sa church, sa una, tumingin sa Diyos. Pero habang tumatagal, tumitingin sa tao. Kaya doon po nasasaktan, nakaproblema, natitisot, at umalis sa church. Sayang. Okay? Sayang. Dapat tumingin po tayo sa Diyos. Dapat tumingin po tayo sa Holy Spirit na kumikilos po sa loob ng iglesia. So doon po tayo lumalago unti-unti. Kaya napakahalaga po yung iglesia. So habang tumatagal po kayo sa iglesia, doon po matutunan po natin kung paano magbasa ng Bible, kung paano mag-pray, kung paano mag-evangelize. So doon po natin matutunan. Okay. Tapos yung pang-apat, evangelism. Proverbs chapter 24 verse 11, iligtas mo silang dinadala sa kamatayan, pigilan mo silang natitisot patungo sa katayan. 2 Timothy chapter 4 verse 2, ipang-aral mo ang salita, masikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. So alam po natin, yung mahal po natin sa buhay ay dinadala sa katayan. Dinadala sa impyerno. Patungo po sila sa impyerno. Kailangan po natin iligtas sila. Kailangan po natin silang pigilan. So yun po yung mission po natin sa natitirang panahon sa mundong ito. Kahit sa panahunan at sa di kapanahunan, kahit may oras o busy, kahit may sakit o wala, kahit ano bang sitwasyon, okay? Di ba habang buhay pa tayo sa mundong ito, hindi po darating yung oras na medyo maluwag na yung schedule. Lagi may sitwasyon. Lagi may bisita sa buhay. Laging may bisita. Bisita ng sakit. Bisita ng aksidente na hindi inaasahan. Lagi, nangyari po yung mga issue. Kailangan po natin i-determine yung ating puso. Kahit anong mangyari, unahin ko yung gawain ng Diyos. Unahin ko yung gawain ng Diyos. Unahin ko yung gawain ng Diyos kaysa pag-aaral. Unahin ko yung gawain ng Diyos sa trabaho, hanap buhay.
Unahin ko yung gawain ng Diyos sa pamilya. Kahit anong sitwasyon nangyari sa akin. Kailangan po natin determination. Kailangan po natin resolution. Uunahin ko ang Diyos. May pangako po tayo ng Diyos. Matthew chapter 6 verse 33. Hanapin mo muna ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. Hanapin mo muna. Unahin mo ang kanyang kaharian, ang kanyang katuwiran. Anong pangako ng Diyos? Idadagdag ko sa iyo. Lahat ng pangangailangan mo sa buhay ay idadagdag ko sa iyo. Pero gusto po natin baliktad. Idagtag muna. Idagtag muna. Hahanapin kita. Pero hindi pwede baliktad yung promise ng Diyos. Gusto po ng Diyos malaman yung ating puso. Okay? Tinetesting po ng Diyos yung ating puso kung ano ang uunahin natin. Okay? Diba sa college, busy sa study. Pagpasok sa trabaho, busy sa trabaho. Pag may asawa, busy sa mga family. Pag may anak na, ay lalong busy. Walang katapusan. Lahat ng oras, yung energy mo ay ubos na sa makalupang bagay. Yung mga tira-tirang oras, yung tira-tirang energy lang ibibigay sa Diyos, ayaw ng Diyos tanggapin yan. Yung mga petso, di ba sa inasal, ano po yung main menu? Petso at paa. Di ba? Meron po bang menu? Leg? Meron po bang menu? Daliri? Yung petso, pinaka main, bahagi ng manok. Pinaka mga main, yung paa. Maraming laman. Yun ang dapat ibigay sa Diyos. Yung mga tira-tirang ano lang. Yung oras. Saka yung mga budget. Kastusin mo na yung mga pangailangan ko. Tapos yung mga tira, ayaw ng Diyos tanggapin ganon. Isipin po natin yung sakripisyo po ni Jesus. Ano po ang ibinigay ni Jesus sa atin? Buong buhay, buong katawan. Kaya, kailangan din po natin ibigay yung buong buhay natin. Hindi pwede kalahati lang. Kung kalahati lang, ibigay natin sa Diyos, anong sasabihin niya? Ayaw ko. Ikaw na lang. Sa'yo lang lahat. Kung ibigay mo sa akin, dapat lahat. Hindi pwede kalahati. Ayaw ko kalahati lang. So, gusto ng Diyos yung ating buong puso, hindi po yung 50%. Okay? Yun po yung tunay na pag-ibig. Wala pong pag-ibig na 50%. Yung 100% po ng pag-ibig ng Diyos ay naghihintay po sa atin, umaasa sa atin 100%. Walang hati na puso. Okay. So, Acts chapter 20 verse 24. So, basahin po natin. 3, 2, 1. Ngunit hindi ko itinuturing ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili upang maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatotoo sa magandang balita ng biyaya ng Diyos. So ito po yung testimony po ni Apostol Pablo. Sabi niya, yung buhay ko ay hindi mahalaga sa akin. Okay? Ano ang mahalaga sa kanya? Yung katungkulan at ministry. Okay? Ministry. Yung buhay sa kayong ministry.
Dati, nabuhay po tayo para sa buhay. Okay? Hanap buhay. Okay? Para sa pamilya. Pero ngayon, meron po tayong ministry na tinanggap natin sa Panginoon Jesucristo. Ano po yung ministry po natin? Magpatotoo sa magandang balita ng biyaya ng Diyos. Evangelism. Magpatotoo. Yun po yung ministry o mission, trabaho po natin na kailangan tuparin sa ating natitirang panahon sa buhay po natin. Kaya meron po tayong isang napakagandang promise. Okay. Hebrew chapter 13 verse 5 to 6. Umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi at kayo ay masisiyahan na kung anong meron kayo, sapagkat sinabi niya, sa anumang paraan hindi kita iiwan o pababayaan man. Kaya't panatag natin masasabi, ang Panginoon ang aking katulong, hindi ako matatakot. Anong magagawa sa akin ng tao? Anong magagawa sa akin ng problema? Okay? Dati, malaki yan. Pero ngayon, hindi na. May promise po tayo. Hindi niya tayo iiwanan. Hindi niya tayo pababayaan. Kaya, so ngayon po, pinag-aalalan po natin tungkol sa mga 3 stage of salvation. Tapos, yung kutulong at gabay ng Holy Spirit. Tapos, 4 elements ng Christian living. Ano po itong 4? Words of God, prayer, fellowship, evangelism. Kaya sana po lahat po ng mga kapatiran ng Santa Rosa Church ay lumago sa pananampalataya at pagkakilala sa Diyos. At gagamitin po tayong lahat sa yung kalooban ng Diyos. Okay? Let's pray. Manalangin po tayo. Salamat po, Panginoon, sa inyong dakilang biyaya at pagmamahal po sa amin. Magmula Lunes hanggang ngayon, pinag-aralan po namin kung gaano kadakila ang pag-ibig mo sa amin. Tulungan niyo po kami upang patuloy po kami manatili sa Iglesia ng Panginoon at makaugat sa Iglesia upang maging matatag kami sa pananampalataya at magbunga ng marami. Ipinagtitiwalaan po namin ang buong buhay namin sa inyong mahabagin at makapangyarihan kamay. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen. Okay, maraming salamat po.